What's up mga kumpay, for today's video, syempre pagkukumpara natin ang degreaser sa kerosene. So yung kerosene, gas yan, gas. Kaliwa ko, syempre itong dilaw na to, degreaser yan. So effective talaga, patay agad yung nalipad kanina oh. Ito yung gas natin. So kung ano man ang brand nito, wala na tayong pake doon. Basta ito, degreaser ito ha. Ito yung kerosene natin. So syempre kumuha na tayo ng mga test natin. Syempre yan, check nyo naman. Yung mga grasa yan, di ba? Yung iba dyan, hindi naman ganong madumi. Ibig ko lang sabihin yung grasa. Kailangan makita nyo na may grasa talaga siya na matatanggal mamaya. So, ang gagawin natin ngayon, hindi natin pagsasabay-sabay lahat to. So, kaya tigda dalawang pares to, tig-isa bawat panglinis. So, lubog na natin syempre. Tsaka lalagyan natin ng oras kung gaano nga ba niya kabilis kayang tanggalin ang dumi. Ayan, ilagay na natin mga kumpay ang ating dalawang parts na bearing, no? Tig-isa nga bawat isang cleaner. So maglalaan lang tayo ng bawat isang minuto sa bawat parts na ilalagay natin dito. So bale itong lahat ng part na to, tig-isang minuto bawat isa, okay? At sa unang salang natin mga kumpay, nagpakitang gilas kagad itong ating degreaser. So kita nyo naman, medyo nabula-bula na yan. Habang itong ating kerosene ay medyo parang nag-aalangan pa maglinis, parang tinatamad pa, no? Kung mapapansin niyo medyo mabilis ang bawat kilos dito kasi nga pinas-forward na natin itong video na to kasi baka matagal lang kayong mainip. At eto na nga, tapos na natin ang 1 minute natin na pagbababad sa mga bearing natin. So makikita nyo sa degreaser natin, medyo marami-rami lang siyang bula at wala pa siyang ganong tanggal na grasa. Dito naman sa ating kerosene, sa makikita ninyo, ayan, pag shake ko pa lang, okay na. Kita nyo naman na medyo natanggal yung mga ilang debris ng grasa. Ayan. So, kita nyo ba? Ayan. So, yan yung hinahanap natin. Pag nagre-repack tayo, di ba? Yung mga dumi-dumi na yan, kailangan natatanggal natin yan. Which is nagawa din naman ni kerosene. So, although magagawa nila pareho yan, kaya nga lang, kitang-kita naman natin kung ano yung diferensya sa dalawa. Ngayon naman, subukan na natin banlawan lang muna to. Huwag muna natin gagamitan ng brush. So, tamang banlaw lang muna tayo. Kung makikita na nyo, hindi ko naman inalis yung kanyang seal sa kabila. Kasi nga ipapakita lang naman talaga natin yung part na may grasa. Gaya neto, may grasa yung kabila niya. So, ayan. Bababad lang natin tapos ipapatak-patak. Tingnan natin yung patak kung may mga sumasama bang dumi. So, kita nyo naman siguro. Ayan. Yung may itim na yan, yun yung nalilinis niya. Mas maganda pa rin talaga mga kumpay kung babrasin nyo. Kaya nga lang, ang ginawa natin kasi dito, review lang talaga. So, hindi natin siya babrasin, no? Dito naman tayo sa degreaser natin. Ayan. So, marami lang talaga siyang bula, no? Pero, mayroon naman siyang nalinis. Ayan, tingnan natin. Iangat na natin. So, ayan. So, kita nyo, naiwan yung mga dumi sa baba. Tapos yan, yung mga patak na yan, yung mga nalinis niya. Medyo, para sa akin, mabagal lang siya maglinis kumpara sa degreaser. Ay, sa kerosene. Nababagalan ako maglinis. At kung makikita ninyo kung medyo malinis pa tong ating degreaser kumpara dito sa isa natin, no? Ayan, hindi ganong kumalat yung kanyang dumi. Tingnan nyo naman yung ating kerosene. So, nagkalat talaga siya ng maigi. Ayan, kita nyo yung mga parang flakes-flakes ng ating mga grasa. Yon, kerosene at degreaser, okay siya para sa mga bearing. Ano? Kita nyo naman, ayan, medyo, kaya nga lang, smooth pa rin talaga yun sa kerosene eh. Kayo na bahalang musga mga kumpay. So, sa kaliwa yung degreaser, sa kanan yung kerosene. Bottom bracket shell, no? So, ayan. Bali, sabay pa rin natin na ilalagay. Within 1 minute, lalagay pa rin natin sila pareho. So, tapos, time check. Dagdagan natin ang degreaser, guys. Uy, sarap. So, ayan. 1 minute, itirahin natin ito na 1 minute. Siyempre sa kerosene, hindi na natin dagdagan sa kerosene natin. So yun nga lang mga kumpay, yung kerosene natin medyo critical na kasi apakadumi na talaga. Compared dito sa ating degreaser na obvious naman, ang linis pa rin para pa yung Gatorade ang bulay niya. So yan, 42 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay naman. Yun lang, medyo hindi niya natanggal yung iba. Kitang-kita pa talaga. Real na real. Mas pruta. Yung ating degreaser. So yun, kita nyo? Lagpak. Grasa. Mas effective pala pag mas madami. You know? So, see? So, panalo to. Panalo, hindi greaser.
So, cellphone mo to. Baka malagyan ng degreaser. Linis yan. Okay, pangalawa natin mga kumpay. Kadena. Ayan, so tigisa tayo ng aking assistant. No? Lulubog natin sabay. Ayan. So, ayan. Naka 1 minute na tayo mga kumpay. Ayan, check natin kung effective ba. Okay naman. Kung hahagos yung dumi. So, ayan, kita nyo ba? Yun, dami. Sarap. Sarap. Puti. Okay, so goods to, goods. Kintabi. Okay naman. Mamaya natin papakita yung mismong linis niya mga kumpay. Zoom in natin yung camera, no? Ayan, so goods to ha, goods, no? Uy, pumapatak na naman ang ulan. Yun, no? Okay naman mga kumpay, halos pareho sila ng trabaho. Goods, goods, goods. Balik na rin natin. Balik mo, guys. Yun. Yan. Okay. So, dito na tayo sa pinakahuli natin, mga kumpay. Etong, di ba, siyempre, total, nilaban natin tong kerosene natin sa degreaser. Yung degreaser, alam naman natin, talagang nakakatanggal ng grasa to eh. Kaya, siyempre, ilalagay natin tong sobrang pinakamadumi na to dito sa kerosene. At itong bahagya lang ang dumi, dito natin ilalagay yan. So, let's go. 1 minute. Start muna. Degreaser, oh. Nice, degreaser. Maganda ang trabaho. So, ito naman mga kumpay, kung makikita ninyo, medyo umitim na yung part na to. Medyo umitim na siya, ano. Kasi nga, unti-unti niya nang tinutunaw. Kaya lang, medyo mabagal kumpara sa degreaser natin. Yung degreaser natin, ayan o. Talagang bumubula-bula lang siya. Tapos, natatanggal niya yung dumi. So, yan, kita niyo naman. Tingnan natin kung papatakbo yung mga dumi. Yun. Medyo nawala isa. All goods naman. Yung ilalim nawala. Saka yun sa, ito, itong part na to. Medyo nalinis niya. So, mamaya, re-review natin yan. Basta ito yung team kerosene. Yung team degreaser ngayon. All goods din. Halos pareho ng trabaho. Nalinis niya, oh. Ito yung sasabi ko siya, nalinis niya kanina, oh. Tanggal yung dumi. So, ayan. Papakita natin sa malinaw na angulo. So, ayan mga kupay. Kita nyo naman, ito yung linis ng ating kerosene. So, sa kerosene, ang ginawa niya is, pinalambot din niya yung mga namumuong grasa natin. So, ayan. Kita nyo naman na talagang nagdumi yung ating kerosene. Patunay lang to na kaya din makipagsabayan ng kerosene pagdating sa paglilinis, lalong-lalo na sa mga grasa. Pero, gaya nga ng sinabi ko, kailangan nyo pa rin itong brushin. So, sa kaso ko, hindi ko na binrush kasi pinakita ko lang sa inyo, dinemo ko lang kung makakalinis ba talaga ang kerosene. Bale, kayo na ang humusga kung okay ba sa inyo ang kerosene pagdating sa pag-re-repack natin ng ating mga bearing at mga bottom bracket. Siyempre, lalo na pa maglilinis tayo ng ating kadena. So, ayan. Although hindi natanggal yung iba kasi nga hindi natin binash, pero okay naman. Nakakapagpalambot siya ng ating mga grasa at dumi-dumi. Sa kadena, kita nyo naman, so nagmamarka, naiwan niya. Ayan. Yung mga dumi na natanggal, naiwan niya talaga doon sa puti natin na background. So, ito naman yung ating degreaser, no? So, sa degreaser naman natin, syempre, alam na natin pag sinabing degreaser, automatic talagang pantanggal yan ng grasa. So, patunay lang yan, nakakatanggal talaga degreaser. Yun nga lang, gaya nga na sinabi ko, kailangan nyo pa rin talaga itong i-brush at kuskusin, no? So, yan mga kumpay, tapos na natin i-shoot yung ating experiment. Kasama natin si Kumpay Rain. So, baka may papatiin kayo. Shoutout po sa family ko. Saka sa J-Rin Vlog. Sa J-Rin Vlog po. Yan, subscribe nyo rin siya sa kanyang YouTube channel, no? J-Rin Vlog. Yan, bike vlogger din nga pala to, katulong natin, no? So, ngayon mga kumpay, ito na yung main point natin dito sa vlog na to. Ang main point natin dito sa degreaser tsaka sa kerosene, hindi para pag-awayin sila, no? Hindi para bigyan ng sasabihin natin na hindi effective ang degreaser, hindi effective ang kerosene, o kaya effective ang degreaser, effective ang kerosene. So, hindi natin sila pinaglaban para makita kung sino yung winner, no? Ang ginawa natin dito is nag-experiment tayo dahil alam naman natin na magkaiba ang presyo ng degreaser saka
kerosene. So, ang degreaser kasi, mabibili mo to nasa 100 plus. 5 ano lang yon, mga 100 ml, gano'n. Konti lang yon kasi ito, yung nasa Gatorade ko nalagayan, medyo mahal ko itong nabili kasi puro, no? Almost 100 plus siya. Sa kakilala ko na nagbebenta. Yung kerosene naman, mga kung 550 pesos lang, meron ka ng 1 liter. So, ganun siya kamura, no? So, ngayon, ang pinakita ko dito sa vlog na to ay, syempre, kung ikaw ay nagtitipid, at hanap mo epektibo din na panlinis ng iyong mga pang-repack, gano'n, sa bike mo, kung di mo kaya ng budget ng degreaser, ay pwede tayo mag-substitute ng kerosene, no? Although effective naman siya, ayan, kita nyo naman, effective, di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay medyo galante, syempre medyo social ka, sabihin na natin hindi ka pa social talaga. Oh, syempre, prepare mo talaga ang degreaser lalo na kung ikaw ay sobrang maarte sa bike, no? So pinakita naman natin dito guys na wala tayong ginawang brush, natanggal na yung mga grasa na dapat natin tanggalin. Pareho sila ng performance na okay, no? So, syempre hindi pa rin natin i-required yung babad-babad lang. Dapat talaga gagamitan pa rin natin siya ng tamang pagbabrush, no? Ngayon, kung binabad mo lang, syempre nasa sa iyo 'yon kung satisfied ka ba kung binabad mo lang. Ngayon, ang point ko dito ay kung ikaw ay namamahalan sa degreaser, pwede kang mag-switch sa kerosene. Kung ayaw mo naman ng kerosene, gusto mo mas mura o kaya mas mahal, bili ka ng crudo. Yan, yung ginagamit sa mga sasakyan, gasolina ng sasakyan, no? Pwede din yung gasolina, mga kumpay. Kaya nga lang, ang problema sa gasolina ay mabilis siyang mawala. Yung maubos kasi nga naglalao siya sa hangin, nag-evaporate ka agad siya. Ngayon, syempre hindi lahat ng bagay pwede natin gamitin ng kerosene, lalo na kung may expose siya sa frame ng bike natin. Kasi talagang nakaka-damage din naman minsan ng kerosene. Aminado ako dyan, nakaka-damage siya kerosene. Kaya ginagamit ko lang to sa mga peeling parts, sa mga peeling bearing. No, itong degreaser kasi mga kumpay, pwede natin siyang gamitin all around. Pwede natin gamitin kung saan-saan. Pwede sa mismong loob ng frame ng bike. Pwede sa mga cables. Ngayon, ito pwede din naman sa mga cables. Kaya nga lang, make sure nyo nalalagyan nyo siya kaagad ng oil. Kasi pag naglagay kayo ng degreaser mga kumpay, ng kerosene, ay automatic talaga medyo kakalawangin ang inyong. So, nag-brown out tayo. So, ayan. So, yun lang. Kung sakaling gagamit kayo ng kerosene, immediately lagyan nyo kaagad siya ng lubricant oil, no? O kaya ng grasa. Kasi ito talaga, tested ko to, na kapag hindi nyo siya kaagad nilagyan ng lubricant, kakalawangin talaga siya kaagad kung gumamit kayo ng kerosene. Lalo na kung saka din nyo siya gagamitin sa mga ganito. Lagyan nyo kaagad ng lubricant oil. Huwag nyo hahayaan na yung ginagawa kasi dito sa degreaser, pwede siyang hayaan mga ilang araw, hindi lalagyan ng lubricant. Dito hindi nyo pwedeng gawin yon. Automatic pag ginamit nyo to sa kadena ninyo, lagyan nyo kaagad ng lubricated oil, no? So yun lang naman at maraming salamat sa panonood at sa iyong oras na nilaan sa amin sa experiment na to. At syempre, hanap pa tayo ng mga iba pang content siguro, no? Maglalabas pa tayo ng maraming content kasi may kasama tayo dito. So, any message guys? Kung gagamit tayo ng panlinis natin, make sure na lalagyan natin ng oil, lalo na sa kadena natin, guys. Dito na lang, and as always, goodbye. Ako inyong lingkod, Carlo Dirty Works and Vlog TV, at kasama natin ay J-Real Vlog. Yun lang. So maraming salamat sa panonood. Kita tayo next time. Goodbye.